para para tawag dito, para makakuha ko nung recitation sticker. Tas ayun pinangyari naman siya ng Lord kanina, nakasagot naman ako. Ayun, Yun lang, recitation stick. wala namang gaanong nangyari. Okay. Thank you, Jenny B. Si Dave naman, kamusta naman ang iyong araw? Sa akin naman po ay wala namang bago. Yes po. Ako ay galing sa kanina maghapon na sa bahay. Nagbantay kasi ako ng tindahan namin. Then, nakalimutan ko, meron pala akong niyayang friend ko na lumabas. Tapos nakalimutan ko kasi nakatulog ako. Tapos naalala ko, nag-chat na siya, nasa Walter na. Ako namang si Tutoy, madali, siyempre, nakakahiya dun sa tao. Pero minsan lang din naman kami magkita. Kaya yun, ang nangyari, pumunta akong Walter na walang ayos, walang ligo, palit lang ng damit, pabango-pabango. Sabi sa akin, wala namang aaway sa'yo. Punta ka na dito. Tapos yun, tapos after nun ay nagpunta ako sa Pook nga, nagmuni-muni ng konti. Wow. Then yun, okay na. Tapos ngayon, nandito ako kay Ate Janelle. Yun lang ginawa ko maghapon and wala pang bago. Siguro may mababago na dyan ay pagdating ko ng 21. May pasok na po ako. Kailan nga ang enrollment nyo? Ako po, Enrollment nyo? opo. Enroll na po ako. Enroll na po. Opo, ongoing po hanggang 15. Bakit po? Wala. One Albi. Sino yun? Si Ate Janelle. Hello, Janelle. Hi everyone! Hello. Ano yung pinaka-highlight ng araw mo, Dave? Yung ito yung nangyari ngayong araw. Ganun. Sa akin siguro pinaka-highlight ko ngayon ay nakapag-sharing kami ni ito pero siguro yun na lang. Nakapag? Nakapag-sharing. Ay, we. Oo. Kasi, ewan ko, tutuwa lang din kasi ako minsan pag ganun, pag medyo wala akong gagawin tapos nagtutuwa lang kasi ako kasi medyo nagiging open na din siya sa akin. Nagiging open na kami sa isa't isa. Yun ang pinaka-highlight ko. Okay. Si Janelle, kamusta ka, Janelle? Hi, I'm good. Yan ako. Kaya lang, ayun, kagabi nga, hindi ako nakatulog ng ayos. Like, 4 a.m. na ako nakatulog kasi nga, hindi ko alam kung ano nangyari na. Ewan ko na, anxiety ako or hindi lang talaga ako okay. Pero kakauwi ko lang din galing gym. As a Wow. gymmer. Yun lang naman. Wala naman masyadong ganap. Sige, Jenny, balik ka na lang. Kung i-rate mo dyan na lang iyong day, 1 to 10, how are you? 7. Kasi 7, like typical na araw. Very normal lang. Normal. Oo. Yes. Siguro sa akin 5. Ikaw, 5. Pumunta daw kasi siyang Walter Mart na di naliligo. Buti walang naamoy. Anong pinakang highlight ng araw mo, Janelle? Yung parang masasabi mo, ito ang nangyari ngayong araw. Nag-gym. Gym talaga. Kasi Kamusta pala ang pag-gym nyo? Anong so far? so far okay naman. Kasi nung first day talaga, as in, sobrang sakit ng buong katawan ko. As in, ngayon naman, masakit pa din siya. Kaso parang yung katawan ko, nasasanay na siya dun sa sakit. Yung sakit na parang gusto mo. Parang ano mo na.
Ako never masasalita sa akin. Si Inaija, kumusta naman? I-invite ko dun si ate. Sige, si GC chat ko. Hanggang si Ate Ja. Ah? Ay, sorry ako ba kung kamusta si Ate Ja? Tama? Oo. Akala ko nandito si Ate Ja. Ayun, okay din. Ewan ko, parang okay din naman. Tapos, I mentioned nga na ano, may study. Copy Sabi ka, niya, B. Parang Da- nagpuputol. ay, eto, okay na. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Medyo. Yun. Yang sabi ko kay Ate Jan, na-mention ko nga yung itong Bible study na to. Sabi niya, i-Bible study mo daw siya. Yun nga, nag-chat nga din kanina sa akin eh. Mm. Kasi 'di ba kahapon you mentioned sa akin na parang gusto mong magtambay-tambay doon. Tapos naulit ko Oo. sa kanya. Sabi ko, "Ay ate, parang gusto ni Kenneth tumambay sa inyo." Sabi niya, sabihin na daw agad para makapagluto siya ng madami. Tapos i-Bible Wow. study mo daw siya. Yun nga ang sinasabi niya, siguro bibisita ako doon, pero tingnan ko kung anong araw. Sama kami. Yo. Dave, sumama ka. Si Kenneth G yung tuldok, ha. Ha, 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 ha. Sige, may ginagawa pa kasi si Kenneth, kaya hindi Kasi natin si ma-check. pala nawala. Nagkain lang daw. Sige, sama ako. Kailan ka babalik ng Manila, Janela Marie? Siguro mga 21. 21. Ay, 8 pa lang naman eh. Mm. Sakto pasok ko nun. Oo. 23 kasi flight namin. Ate, pasalubong. Kahit Oo, pagdala- Yes. Gusto niyo ba ng ng buhangin? Charot. Pasalubong. Yan. hello to pa. Ilang araw nga kayo doon? 4 days and 3 nights. Ilan? 4 days and 3 nights. Sana all. Talaga sumabay. Ha? So, oo nga. Everyday nang nagagantong ito yan. Hello, Paborito Tuper. kong book kasi, kaya ako'y willing-willy. Yung Hosea. Paborito ko yung book ng ng Old Testament. Ito naman, iba yung kausap. Ito lang. Ay, sorry. Nasa boarding house kasi ako. Sino kasama mo? Ah, ito, si kilala nyo gare? Gare. Pasali ako naman. Kilala nyo yan? Papanlaw. Tsura mo, Yubi? Hi, Yubi! Yubi, mag-join ka. Please. Oo, mas pala sama-sama. Oo. Ganda nga kasi may higaan. Oo nga, mas maganda yung ganun. Andiyan si MJ. Dito. Aris MJ. Hi, MJ. Ay, MJ, kamusta? Amin. Pares ano natin sa dati Oo nating nga. apartment. I think you should remove the, Lokas lang dito. So, baka, naku, kamusta ka naman to, Per? Goods na, Anday. Kung i-describe mo yung araw mo, anong masasabi mo? Anong pinakang highlight na nangyari sa araw mong to? Nabasa ako ng ulan ngayon. Nagulan ba dyan? Lakas. Ay, Okay, weh. nagpapaba na ako ng jeep. Sakto. May dala akong laptop. Mabasa na ako. Wag lang ang laptop ko. Oh, ay hindi naman nabasa. Hindi. Paalang basa sa akin. Kung i-rate mo yung araw mo, anong 1 to 10? 1 to 10. Ano lang? 7.5. Medyo mababa. Bakit 7.5 lang? Inuubo ako eh.
Diba ang pakiramdam ko kanina madaling araw, hindi dapat ako luluwas. Wow. Pero okay ka naman ngayon. Oo, okay na. Sharing daw kayo ni Dave ah. Charger ko. May charger. Naglalakad kami kanina, nakita namin si Dave eh. Kenneth G nag-chat sa akin, meron pa daw siyang ginagawa. Mamaya na lang natin siya kamustahin. Pero yon, salamat sa inyong pagsama, sa inyong pag-join. Ako ay natutuwa na makasama ulit kayo for the second day. So, hindi niyo naman natatanong, pero I'm so much blessed sa lahat ng mga messages niyo. Si Kenneth, nasa Zoom pero iba ang ka-meeting. Sabi ni Kenneth sa ito, pero. Hanggang kailan ka dyan, Tuper? Hanggang Huwebes ng umaga, gabi, nandiyan ako. Ikaw, Dave, kailan ang, ano mo? Anong year mo na Dave? Second year na po. Ano? Second year na. Bilis. Second year. Si Bilis Kiana, naman. third year na Si Kiana. Hindi ba fourth year na si Kiana? Anong Eh? year na ni Kiana? Si Kiana pala, join Third natin. year. Mag-PM pala ako. Oh, PM ko. Third year na po. Third year na. Third year si Kiana. Opo, third year na. So, na lowest kaya. Mag-invite nga din kayo. Ni-chat ko na din, kaso hindi siya nagsising. Si Yada, invite natin si Yada. Kaya Moises. Ano yung mga nagsisin sa GC? Dave, sir. Si Ellie. Yan sa Ate Arlie. Ate Arlene, kamusta? Ate, rinig mo ba kami? Picture tayo. Sasend lang natin dun sa mga hindi pa Pagkatapos mag-gym ni Janelo, ubos ang bahaw. 1, 2. Picture tayo. 1, 2, 3. Ang laki nung kay Tuber. Kararating lang namin. Ito pa. 1, 2, 3. Yun. Saan kayo ate galing? Galing San Juan. Ah, Galing Hacienda. Yun. hindi mo. Alin? Hindi nag-save. At- Gawa nang nag-ano na siya. Alin ang din? Ginabi na kayo, te. Ay, nagsisave sa'yo. Oo nga. Anong oras kayo nag-i-start? Kailan kayo nag-start? Mag-Bible reading? Kahapon lang. Second day pa lang namin ngayon. Yun. Sa Book of Hosea. Hosea, kamusta ka ate? Okay naman. Sino kasama mo ngayon? Si Leonard ay nasa labas pa. Nag-aabyad ng mga baboy, ng aso. Hmm. Ate Erin, ang sala ng kwarto mo. Kaya nga, Oo, parang ano hotel, to? no? Ah, Ang parang nasa hotel. Kaya nga. iyan yung cabinet namin. Ay, yung sinasabi mo? Oo. Yan. Mahal yan. Tapos yan, yun na. Ito, bintana, aircon.
Ang ganda talaga pag may pintura ang bahay. Kaya nga, ang lakas malinis tingnan. Oo, mas maano. Maliwalas na tingnan. Tsaka maliwanag din. Hosea. Kamusta ano mo ate, kung i-describe mo ang iyong araw, 1 to 10, ganong 1 pinaka hindi okay, 10 super okay. Siguro 8. 8 at Kasi lambutin ako maghapon gawa may menstruation ako. Okay naman, lagi namang okay. anong pinakang highlight ng araw mo? Yung parang masasabi mo na, ito nangyari ngayong araw. Isa lang ha. Pinaka-highlight ng araw ko ay yun, yung nakita ko yung aming tanim, may mga magagandang sibol, merong kailangang lagyan ulit. Yun. Yun, nice, Ano nice. tanim nyo ngayon? Sili. Sili. Magkano bang kilo ng sili ate ngayon? Parang ngayon ay 60. Mura na oh. Para dati Mahal na. na yan. Ulit. Pero sa pamahal pa yun, yung iba kasi, depende din kasi. Pero nagmamahal, inaabot yun ng 100 plus ang kilo. Amen. Sana kayo pagyamanin ng Panginoon sa inyong pagtatanim. Oo Thank nga, amen. Anong chapter na kayo? Chapter 2 pa lang ate, Hosea chapter 2. Mm, Masasadaan ko naman din ulit yung chapter 1. Pinost ko din yung chapter 1 sa Facebook ko eh. oo nga, nabasa ko nga. Maganda, at least may idea na kayo nung sa ano. Pero masasadaan ko din ng kaunti. Maganda yung chapter 2 eh. Maganda yung pagkaka-set up sa kanya. May may simula, gitna at huli. May ganun siyang Atake. atake. Jinx. Alam mo na. ah. Hosea ga. Hosea ate sa Old Testament. Oo. Actually, yung Hosea, yan ay start ng yung sunod-sunod na dyan, yung 11 books. Yan yung parang magko-conclude dun sa Old Testament. Kaya parang maganda ang kanyang Pwede malaki yung province. Province. Ano din siya? Prophet. Hindi ko pa Wait, nababasa. search ko. Parang minor prophets din. Pwede tayong mag-invite ng mga iba pa. Ira! Yun, si Roy. Kamusta, Roy? Okay naman po. Walang masyadong Nasaan siya? assignment. Yun yung Nasa po. si Eva. Oo nga, si Pwede Ate po. Ebe din. Send natin, te. Or sa GC din ng Bible study. Baka may mga gustong Pwede. mag-join. po. Wow, magkasama pala si Dave at si Janelle. Anong niluluto nyo? Pre, kain na naman. Oo, pagkatapos mag-gym, kain na na. Tama-tama, wala pa kaming lutong ulam. Pahingi. Ate. Yung kay na Janelle may Transition ng camera. Sabi ni Kenneth, double daw ang camera. Malupit eh. Daigang church. Ayubi! Hello, Yubi. Kamusta? Dalawang camera ng dalawa. Kaya na. Si Roy muna, kamustahin natin. Roy, nasan ka ka, Roy? Pwede ko sa kwarto. Nasa? Nasa kwarto. Nasa kwarto po. Ang rinig kayo nasa court. Nasa kwarto ka. Sino kasama mo dyan? Wala po. Ang mga mamay nag-aaral po eh. Nag-ano. Nag-aaral. Tinuturuan po si Joel. Part-time teacher talaga kapag nanay ka eh. Paano? Kamusta naman ang araw mo? Kamusta ang buhay-buhay? Ano po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi hindi ako nakakaramdam ng cram sa school. Lagi lang po ako natutulog sa klase. Nice. Kung i-describe mo ang araw mo, 1 to 10, 1 pinakamalungkot, 10 pinaka-okay. Anong sabi mo? 9.5.
Nice, nice. Praise God, praise God. Bakit? Anong gawa nga nun? Nakakahabol ka naman, nakakaano ka sa school na. Opo. Ano po eh, kasi kada nagising po umaga, nandun po yung antok. Pero pag po nandun na kami sa mismong topic, hindi ko po nararamdaman yung stress na dapat maramdaman sa school. Praise God, praise God. Sana yung Panginoon bibigyan ka pa ng mas dami pang karunungan at kalakasan at kauntian ng antok. Yun. Anong pinakang highlight ng araw mo? Yung parang masasabi mo na, ito nangyari sa akin ngayong araw. Ano po, siguro yung pinaka-highlight na araw ko po is yung time na nakakapag-share din po ako ng word ni Lord sa harap din po ng mga klase ko. Wow! Praise God. Nakakatuwa naman. Galing naman Paano ka, po. bakit ka nakapag-share? Anong dahilan, anong meron? Ano po, yung kasi pong isa naming teacher, bago po kasi siya magpa-start ng klase, may ina-assign siyang prayer. Tapos ay nasaktuhan po, ako na-assign na mag-pray noon. Tapos ay magbibigay po kami ng word of wisdom and po pwede daw po sa Bible. And yun po, doon sa pamamaraan, nakapagbigay po ako sa kanila ng word. And yun, totoo lang po at ano po yun. Amen. Alam mo, doon mo talaga ano na lahat talaga ng opportunity. If you want to share the word of God, talagang ite-take mo yung opportunity na mag-share ng word eh. Naalala ko dati nung ako'y nung share ko lang. Naalala ko dati nung ako'y senior high school, specifically yung senior high school ako. Lahat talaga ng ways para makapag-share ako ng testimony ko or ng word of God, ginagawa ko sa mga teacher ko. Kapag nagagawa ko ng mga essays, ng mga reflection, ng mga natutunan, kahit medyo wala nang masyadong kinalaman dun sa nangyari. Basta maisingit ko. Kunwari, pag may ginagawa kami yung teacher namin sa English, sasabihin niya gumawa kami ng short story. I-share ko din yung testimony ko kung paano ko nakilala si Lord. Pag pinagagawa ng tula, about din sa goodness din ng Lord. Hmm. Kaya patuloy mo yan, Roy, yung ginagawa mo. Masarap sa Opo. pinig, no? Oo, sobra po. Pati minsan, iwan ko kung nararanasan niyo yun kapag nag-share kayo minsan ng word of God, parang hindi niyo, parang napipil niyo na parang iba yung nagsasalita sa behalf niyo. Yun. Yun. Thank you sa pag-join, Prepare ka ng Bible mo, sa Hosea tayo magre-read. Old Testament. Masaya po. Ayan. Sige po. UB, kasama ba natin si UB? UB, pakigalaw ng baso. Hello, good evening everyone. Can I have your first and last name, sir? Maybe you begin from the province of Quezon. Hyderabad. From Hyderabad ka ba? May meaning pala yun. Yung lugar nila, parang yung Hyderabad, parang basta something like that. Kamusta ka naman? Okay lang ba sa'yo magsalita? Or may ginagawa ka pa? Okay lang kahit maya-maya. Sino tayo? Si UB. Wala ako doon, nasa baba ako. Sige, mamaya na natin interviewin si UB. So yun, yung mga ibang nakamusta ka na, pwede nyo ng sige, okay lang. Sabi ni UB, makikinig na lang muna ako. Mag-reply ka na lang kahit sa comment. Kung i-describe mo yung day mo, 1 to 10. 1 pinakamalungkot, 10 pinakamasaya. Kahit sa comment mo na lang yung sa chat. Tupper, nakakain ka na naman Yun, yung ibang nag-iintay, pwede na kayong mag-start ng Bible reading natin ng Hosea 2. Pero I encourage you na basahin nyo na rin yung Hosea 1 kung hindi nyo pa nababasa yung Hosea 1. Kasi medyo maiksi lang naman yung Hosea 1. Kaya para may context din kayo kung ano yung nangyayari ba dun sa Hosea 1 papunta dun sa Hosea 2. Sabay-sabay tayo, pwede kayong 9 kasi na dito na si Tupper. Sino palang kasama niyo dyan, Tupper?
I-share ko din. Si ano, si Lara, si Sed. Yun lang. Tsaka si UB, si MJ. Kayo lang. Nasa Si labas Sed, ako, lakas ng nasaan? ulan. Nasa work si Sed. Hindi, Nasa work si nandun. Sed. Nandun si Sed, nakahiga. Chat ko pala. Ganda ng kwarto ni Ate Arlene. Sana all. Uwi kayo UB this week? Anong kinakain niyo, Dave? Ano, salad. Ay, wow. Yes. Pauwi Sa- na ako. Thursday na naman. Yun, yung mga gustong mag-read na nung kanilang Bible, sa Hosea 2 tayo. Pero kung hindi nyo pa nababasa yung Hosea 1, I encourage you to read it as well. Mag-share na ako ng screen ko para makita nyo kung anong Bakit? ay nagbabasa ka na ba? Sige. Bakit?
Si Ellie. Welcome, Ellie. Ellie. Pakigalaw ng basa kung nandyan ka. Hello. Okay na ito. Ay, si Jelia pala. Chat din natin si Jelia. Walang load yun lagi. Ha? Wala lagi load. Ah. Kamusta ka naman, Ellie? Kailan Ayos lang. tagal namin hindi nakikita, no? Eh, umuwi po ako dyan nung nakaraan ay may pinuntahan. Mm. Kamusta naman ang iyong life dyan? Okay lang. Okay lang. Anong, pwede describe mo ang iyong araw? 1 to 10. 1 malungkot, 10 masaya. Anong masasabi mo? Mga 9. Bakit 9? Mahaba tulog ko. Pero ang sarap, iba din ang feeling, no, kapag kompleto ang tulog kumpara kapag kulang-kulang yung tulog mo. Mahalaga din talaga ang tulog. Wag lang masosobrahan. Lahat naman ng bagay ay may ano eh. Pero anong Panggabi kasi, pinaka-highlight ng nangyari ngayon sa araw mo? Yung masasabi mong, ito nangyari ngayong araw. wala pa. Wala pa. Nagigising mo lang ba? Kanina, oras. Kahapon na rin ito. Panggabi kasi ako. Ah, ano bang ginagawa, Kumagin, pinagkakabalan mo ngayon? bantay sa shop. Flower Sa shop. gabi ka nagbabantay. Hmm. Sinong kapalitan mo, si papa mo? Apa, yun lang. Yun, welcome. So yun, ang gagawin natin ay, nakikita nyo ba yung screen ko? Yan, ang babasahin natin, if you have Yes. your Bible, ay sa, sorry dito. Yan, sa Hosea chapter 2. Kung hindi nyo pa nababasa yung chapter 1, pwede nyo ding basahin yung chapter 1 para may idea kayo. Pero medyo maiksi lang yung chapter 1 kasi 11 verses lang yun. Kaya maganda, basa nyo yung chapter 1 sa chapter 2. Tapos maya-maya mag-share tayo ng mag-start na tayo ng ating sharing. Ng sharing ko pala, sorry. Kasi kung nakabasa nyo dun sa GC, ang magiging style natin ay yung Zoom lang natin para hindi laging araw-araw kasi natin itong gagawin eh. Which is kung araw-araw natin gagawin tapos mahaba ng mahaba, hindi siya for me, hindi sustainable na gawin. Kaya si Kenneth yung tuldok. Pagka ginawa natin masyadong mahaba yung mga meetings natin, hindi siya magiging sustainable. Kaya may iksi lang. Sharing, mag-read lang tayo sama-sama. Encourage everyone to read the Bible. Tapos ay mag-share ako ng reflection ko, kung ano yung natutunan ko. And then, kayo naman, mag-share naman tayo sa GC naman. Mag-share naman tayo sa ating GC, sa ating group chat, kung ano yung ating natutunan. Para kahit yung mga hindi naka-join sa Zoom natin, at least mabasa nila kung ano yung mga natutunan natin. Yun, pati sabi ko nga kay Kenneth nung nakaraan, hayaan natin na yung mga GC natin ay buhayin natin sa Word of God, 'di ba? Punuin natin ang salita ng Panginoon. Gawin nating normal kung ano ba talaga ang normal sa mga Kristiyano, 'di ba? So yun, kung tapos na kayo, pwede kayong mag-comment ng done sa ating GC.
Pwede na mag-start yung iba na magbasa. Isaiah chapter 1 and chapter 2. If nabasa nyo na yung 1, very good. Kung hindi pa, hindi mas encourage na 1 and 2 ang ating basahin.
So, Oh.
Hello. Arlene, tapos ka na magbasa? Si Ellie, Genevieve din. si Jenny B. Yung iba, tapos na kayo? Okay na ako. Thank you. Done na si That's Jenny Jen. Babes. Si Ida Dave. Mag-start tayo, si Dave tapos na. Si Chat Ellie. tayo sa Okay na si chat. Si Ellie, done na din. Thank you, Ellie. Mag-start tayo ng sharing. Mag-share ako ng 8:05 para dun sa mga hindi pa na. Si Sed nag-chat sa akin, join na lang daw siya kay UB. Kinig na lang siya, puno na ang kanyang memory.
Yun. Thank you so much for joining. Kasama natin ngayon si Kuya Tuper, si Dave, si Ate Arlene, si Roy, si Kenneth G, si Doc, si si Genevieve, si Kuya Yubi. I think kasama din ni Kuya Yubi si Kuya Sen siguro. Si Ailey at si Ate Arlene. Yan. So yun, bago tayo magsimula, tayo munang lahat ay mag-pray. Let's bow down our heads and let us pray. Lord, salamat o Diyos sa umaga ito, sa gabi ito na yung pinagkaloob. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Truly that you are a good God, Panginoon. And Lord, yan mo Panginoon sa aming nabasa, Panginoon, hindi lamang ito ang aming makita ng aming mga mata, hindi lamang aming mabasa, hindi lamang namin marinig, kundi ito Panginoon ay aming maunawaan at ito po Panginoon yung magkaroon ng rema at ng epekto sa aming mga puso, sa aming mga buhay, O Diyos. At malakaran namin, Panginoon, kung ano yung salita, Panginoon, na aming marinig. Salamat o Diyos sapagkat ikaw ay tapat at dakila sa aming mga buhay. Give your man of God ang iyong lingkod ng iyong wisdom at karunungan, Panginoon, sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. We thank you for your word that we're about to take, Panginoon. We thank you for the word na aming pagsasalu-saluhan sa araw na to. Salamat o Diyos sa iyong mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So yun, bago tayo magsimula para lang malaman kung kasama ko pa kayo, pwedeng mag-react kayo ng kahit na anong reaction. Yan, sa Ate Erlyn, like daw. Thank you, Ate Roy, Jenny B. Yan, si Dave, thank you. Si Janelle ka pala kasama ni Kuya Dave. Yan, si Roy, tinawanan tayo ni Kuya Roy. So yun, bigyan ko lang ulit tayo ng context. Kahapon nag-aral tayo ng Book of Hosea chapter 1. Ano bang purpose ni Kuya Kenneth? Bakit natin unang-una para din sa mga hindi pa nakakaalam, magbigay lang tayo ng idea kung bakit ba sinimulan ni Kuya Kenneth itong Zoom Bible Study. Napansin ko kasi na sino dito yung tinatamad magbasa ng Bible? Yay! si Kuya Kenneth, nakakaramdam naman si Kuya Kenneth ng gano'n na parang, alam mo yun, ang hirap pagka sarili mo lang yung kaano mo magbasa ng Bible. And I think ito ay wisdom na I believe na pinagkaloob sa amin ng Panginoon para kami ay para bawat isa ay magkaroon ng accountability sa pagbabasa ng Word of God. And also I would like to buhayin din yung ating mga GC pagdating sa salita ng Panginoon kasi although maganda naman na tayo nagkakasayahan, nagkakakulitan, pero I think ang isa talaga sa mga main na dapat ginagawa natin bilang magkakapatid ay magpalakasan at mag-encourage sa bawat isa pagdating sa salita ng Panginoon. Kumbaga sabi ko nga to nung na-share ko to kina Kenneth tsaka kina Tupper nung last time na nagkaroon ng meeting na I want alam mo yung Christian life to be normal sa ating mga tao. And kung ba't pinili ni Kuya Kenneth yung Hosea, kasi yung Hosea, starting from Hosea, tapos sa mga sumunod na books is, ito yung books na nag-conclude sa Old Testament and ito yung mga books na wala akong masyadong idea. Siguro si Kuya Tupper nabasa tsaka siguro napakinggan na ito ni Kuya Tupper yung Book of Hosea. Pero mostly sa atin ay wala pang idea. Tama ba? Mostly sa atin, no, mga walang masyado pang idea sa Book of Hosea. So I think it is a great way for us to study the Word of God kasi ito yung bagay na parang ano kayang laman ito? Unlike kapag binasa natin yung John, yung pag-turn ng water into wine, alam ko na yan. Although there's always so much revelation sa salita ng Panginoon, pero alam mo, iba pa rin yung feeling na natututo tayo ng mga bago. And also, dahil yung mga following verse na to, mga following books na to, I think Hosea is only 14 chapters. Next book ay parang 3 chapters lang. Kaya parang medyo mabilis silang matapos. And for me, sa akin personally, parang may sense of accomplishment sa akin kapag nakakatapos ako ng isang book. Na although 3 chapters lang siya, pero technically, natapos mo pa rin yung book. And in a span of a month, I think kayang-kaya natin yung matapos yung 11 books na yon. Kaya parang sabihin mo na, thank you Lord kasi nakatapos ako ng 11 books ngayong month of July. And John. And I'm so excited para sa bawat isa kasi I know that God is preparing us for something good and preparing us for something na hindi natin alam. But I know that God has prepared good things sa atin kaya tayo nire-restore ng Panginoon dito sa
sa pagbabasa ulit ng Bible, ano. And ito yung talagang pinakang main, ako personally, this is the main theme nung ginagawa ko ngayon is about restoration. The theme is restoration. Lagi ko 'tong naririnig, pero personally this is my, lagi akong ginigising at inaano ng Panginoon ang aking heart when it comes to, my restoration with my relationship with God, restoration ng fire and passion ko with the Lord, and ayun yung, vision, at yun din yung bagay na gusto ko ding maisalin sa bawat isa, yung restoration na sinasabi ng ano. So yun, The Book of Hosea, si Hosea ay isa sa mga minor prophets. Pinakinggan namin kanina na ibig sabihin ba si ano ay 16 pa lang kaya siya ay minor prophet? Isa ay hindi pa minor. Hindi ibig sabihin na minor prophet ay minor na sa edad or minor dahil maliit lang yung part niya. Pero pag sinabing minor prophet, parang meron lang silang time na parang very specific lang na period of time na dun sila nag-prophesy. Kasi 'di ba alam naman natin that ang Panginoon ay nangungusap sa Old Testament sa pamamagitan ng kanyang mga man of God, and maraming mga prophets na ginamit ng Panginoon, sina Isaiah, yung mga major prophets pang iba. Pero si Hosea, along with all the following books, sila yung mga minor prophets na ginamit ng Panginoon to declare the word of God at ginamit para maipahayag yung kanyang salita, ano. So, kung mapapansin niyo, yung chapter na 'to ay parang nahati siya sa tatlong main ano, parang tatlong section. Ang una dito ay yung confrontation. Kumbaga sa eksena sa pelikula, ito yung ano, yung kumprontahan ng kabit at ng tunay na asawa. Yan, the confrontation. Sunod naman ay yung part ng lament. Ano, gagawin natin ang ibig sabihin ng lament. Sa ano kasi, parang naturo ko din pala 'tong part na 'to. Yan, passionate expression of grief or sorrow. Kung saan makikita naman natin dito yung emosyon ng Panginoon nararamdaman niya sa betrayal na ginawa sa kanya ng mga taga-Israel, tsaka yung mga parusang kanilang dapat danasin. Ano, and the latter part naman, yung pinakahuling part naman ay yung promise ng Panginoon na ano ba yung promise na kanyang sinasabi dun sa pahuli, which is di-discuss naman natin yan lahat. Ano, so it describes Israel as a wife who has been unfaithful, chasing after lovers. Kung mapapansin natin, meron kasi dito talagang pinakang main story, which is si Hosea and si Gomer, pero parang ginamit lang yung story ni Hosea at ni Gomer to describe the relationship that Israel and God have. Kasi si Gomer, kung alam niyo, si Gomer is isang prostitute, and si Hosea naman ay isang man of God, isang prophet. Pero sinabi ng Panginoon, inatasan niya si Hosea na pakasalan ang isang prostitute, and siguro sa inyo parang feel niyo kung kayo yung si Gomer, parang mafe-feel niyo na, oo, kahit ako'y prostitute, ako'y pinatulan pa rin. Parang magiging grateful na kayo, magiging thankful na kayo na hindi na talaga ako babalik sa pagiging ano, sa pagiging prostitute. Pero sa kasamaang palad, si si Gomer ay nanatiling unfaithful sa kanyang ginagawa. And alam mo niyo, super relate ako dito kasi parang 'di ba bilang mga Kristiyano minsan, "Hello Diana." Wait lang. "Hello Diana." 'Yan. Thank you for joining. So nasa middle kami ng ano, 'yon, like Kasimula pa lang. kakasimula pa lang naman. As I was saying, na parang si Gomer, parang ay minsan nakikita ko din yung sarili ko kay Gomer na 'di ba parang nung natanggap mo ang Panginoon, 'di ba parang feel mo dapat magbago ka na, dapat nafi-feel mo na dapat I am a changed man, dapat hindi ko na nagagawa yung mga ginagawa ko dati. Pero kagaya ni Gomer, si Gomer is naging unfaithful pa rin, and same with us, and sa story na 'to, same with Israel. Kasi ito yung time nung kahapon napag-aralan namin, kung saan ito yung time na ang Israel ay sobra silang pinagpapala sa materially, or so sa panahon natin made-describe as financially, parang sila yung mga ito yung time na parang when it comes to financial or finance or material things, talagang masasabi natin na sila ay blessed. Pero ito also yung time kung saan sila ay
drifting away spiritually from the Lord. Yun yung shinare ko kahapon na pwede pala yun, no? Na masabi natin nagtatrive tayo sa buhay, nagtatrive yung relationship natin sa ibang tao, maganda naman yung mental health natin, maganda naman lahat. Pero we are not close or intimate with God. Ano? So ibig sabihin, kagaya ng shinare din ni Kuya Yubi din sa comment na hindi mo talaga pwedeng gawing basihan yung outer na situation mo or pwedeng gawing baseline yung sitwasyon mo so kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo, di ba? And also, si Hosea, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan dito ay salvation. Ang ganda ng kanyang meaning, which is very fitting dun sa team natin na restoration. Ano? So, kung mapapansin natin, sabi ko nga kanina, yung si Hosea kasi dito, tsaka si Gomer ay meron silang relationship, pinakasalan ni Hosea si Gomer, nagkaroon sila ng anak pero nagawa pa ring naging unfaithful ni Gomer sa kay Hosea, and it is the same way sa Israel at naman at sa Panginoon kung saan kung si na Gomer ay physical na adultery, familiar naman kayo lahat sa adultery, di ba? Pakikiapid, kirida kabit, yan. Lahat yan ng adultery na tinatawag. Pero doon naman sa Israel saka sa Panginoon, yung kanila namang yung adultery naman na ginagawa ng Israel sa Panginoon ay spiritual adultery. Ano ba ibig sabihin nun, Kuya Kenneth? Ibig sabihin, they are worshiping other gods aside from Jesus Christ. Ibig sabihin, ang ginagawa nila, yung mga Israelita, they are worshiping other gods, specifically dito sa time na to, si Baal, kung saan dapat si God lang yung wino-worship nila pero may iba pa silang wino-worship. Kung babasa natin yung sa verse 1, you can read na in-address yung mga tao dito, yung mga Israelita bilang Ami. At yung isa naman ay Ruhama. Kung mapapansin niyo yung dalawang name na yon, medyo familiar dun sa dalawang anak ni Hosea. Kasi 'di ba pangalan ng isang anak ni Hosea ay Lu-ami, tapos yung isa naman ay Lu-rama. Ibig sabihin nalagyan lang ng Lu. Ay ibig sabihin ng Ami ay my people. Ibig sabihin naman ng pangalan ng anak ni Hosea ay not my people. Tapos ibig sabihin naman dun sa Lu-rama ay pitied o kinakaawaan, or parang hindi binibigyan ng grace. Yung sa kabila naman, yung Ruhama naman, ibig sabihin naman ay in grace or binibigyan ng kaawaan. Kung makikita natin, ganyan yung pag-address ng Panginoon sa kanyang mga sinusulatan dito. Ano? If you will read the verse 2 or 3, ang pinakang highlights nitong verse 2 and 3 is show dito kung paanong yung relasyon ni God tsaka ng Israel ay parang kino-consider na yung Israel as no longer worthy. Parang tayo, sinong minsan na-feel nyo sa inyong sarili na you are no longer worthy? 'Di ba parang kagaya nung sa Israel, hindi naman na talaga sila worthy kasi imbis na nirescue nga sila ng Panginoon mula sa slavery, 'di ba? Pero nagawa pa rin nila na mag-worship ng ibang tao. Yan, parang yung sa iba na pinakitaan mo na ng pagmamahal, humanap pa ng iba. Ay, grabe naman. Yan. And kung mababasa natin sa verse 2 and 3, it shows na yung relationship nila is talagang broken na, sira na. Kasi 'di ba sa Bible we can see that na sa pagdating sa adultery, kapag may dalawang mag-asawa tapos nakiapid na yung isa, they take their relationship or tinuturing na nila yung marriage na meron sila as broken. Ibig sabihin, una, ang Israel hindi na tinuturing na worthy. Pangalawa, ang relationship ng Israel with God is broken. Pero also mababasa din natin dito na during this time, 'di ba sabi ko kanina, during this time, bine-bless pa rin ng Panginoon ang Israel. Bine-bless pa rin niya materially or pinagpa-prosper pa rin nila ang Israel pagdating sa materially, pero naging malinaw ang Panginoon dito na bine-bless kita, pero if I want to remove your blessing, I can. Amen? Ibig sabihin, kung gustuhin man ng Panginoon na tanggalin yung blessing sa buhay mo, I can.
And kagaya nga nung sinabi din na testimony kahapon, nung Sunday ni Sister Cel dun sa kanyang testimony na puwedeng i-bless ng Panginoon si Pastor Angel kahit nasa pinakamaliit siya na church at puwedeng hindi siya i-bless ng Panginoon sa pinakamalaking company. So it is not about our blessing, but it is about that person who bless us. Hindi ito tungkol dun sa blessing kundi dun sa taong nagbe-bless. Po, 'yan. So verse 4 and 5 naman, makikita naman natin dito kung paano ang Israel gina-justify nila yung kanilang sin na ginagawa kasi ang explanation nila, ang kanilang paliwanag is, "Bakit ako nabe-bless pa din? Bakit ako pinagpapala pa din? Kahit bakit ako bine-bless pa rin kahit kahit, nasamba ako kay Baal? Hindi ba ibig sabihin nun na tama yung faith ko? Na tama akong ginagawa kaya nagiging maganda yung sitwasyon namin?" 'Di ba makikita natin dito na sabi, kung mababasa natin dun sa verse 4 and 5, ni-refer niya si Baal as my lover. Parang si Baal yung nagpo-provide ng mga pangangailangan nila pero hindi nila alam na it is actually God who bless them. Akala nila yung kanilang ginagawa, yung bagay na nagbe-bless sa kanila, kundi it is actually God. And dito natin makikita na dito yung gina-justify ng mga Israelita yung kanilang ginagawang pagsamba kay Baal and parang gina-justify nila yung sins na ginagawa nila sa Panginoon. And sabi ko nga dito na yung sin kasi na ginagawa nila, for them, it is parang their freedom. Parang feel nila na parang ito yung kalayaan namin na nagagawa namin yung gusto namin. Pero sabi ko nga dun sa isa kong comment sa isang post ni Kenneth na yung sin is like freedom until you try to escape. Minsan feel natin na pagka tayo nakakagawa tayo ng kasalanan, akala ng iba ito yung magbibigay sa akin ng pleasure, ito yung magbibigay sa akin ng freedom. Pero the moment you try to escape, hindi ka na makaalis. Tama ba? 'Di ba minsan nafi-feel natin yun na parang akala ko lalaya na ako dito pero nung tina-try mo ng umalis, aba, hindi na ako makaalis, 'di ba? Yan, ito yun yung trap na ginagawa sa atin ng enemy. Sa verse 6 to 8 naman, ito dito natin nababasa yung God's plan to draw back Israel. Ano ba yung naging kaparaanan ng Panginoon? Ito yung plano ng Panginoon para ah, ma ma-win pabalik yung kanyang wife, yung tinuturing niyang wife dito which is the Israel. Sabi dito, "For she did not know that I give her grain." And parang tinutukoy niya dito, hindi alam ng mga Israelita na ako pala nagbibigay sa kanila ng blessings. And ang plan dito ng Panginoon is kung malalaman ng mga Israelita na sa akin ang gagaling yung blessing nila at tanggalin ko yung blessing nila, they will know who I am. And ito yung ang plano ng Panginoon. Kung makikita natin, parang it may seem like a punishment sa mga Israelita. It may seem na parang pinaparasahan kami ng Panginoon na parang ginajudge na kami ng Panginoon. Pero kung makikita nyo, the intent of God, kung bakit niya pinapunish yung mga Israel, yung plan niya na ipunish yung mga Israel, ay hindi just to judge them, but to restore them. 'Di ba? Hindi lang siya basta sinasabihan na padadaanin ko kayo sa ganitong sitwasyon nang wala lang, hindi dahil wala lang, kundi God's plan is to restore yung relationship na meron sila sa Israel. Kung makikita din natin dito, dun sa mga following verse, actually ito yung time na pakinggan ko rin din sa pinakikinggan kong commentary kanina na it is that time kasi 'di ba sabi ko nga yung mga prophets during this time is hindi sila yung very present. Konti lang yung mga taong nagsasalita on behalf of God and ito yung time na naglalak sila ng knowledge. Ibig sabihin kulang sila sa karunungan. Hindi ito kulang sa karunungan na sinasabi nating yung walang alam, hindi yon. Yung kulang sila ng information, hindi yon. Kundi when we say lack wisdom or lack knowledge, they are talking about lack of understanding of who God is. Ibig sabihin yun yung kulang sa kanila, hindi nila kilala kung sino ang kanilang Panginoon. Kaya nga sa later part nung verse na mababasa natin, makikita doon na parang i-show na makikilala daw ng Israel who God really is.
Sabi dun sa verse 12, dito naman pinapakita naman, shows how the Israel loves the blessing and prosperity, but for God, who is the source of prosperity. Sinong nakaka-relate sa ganun? Minsan, sobra ka ng pinagpala ng Panginoon, nasa maganda kang sitwasyon. Kapag comfortable ka na, minsan nakakalimutan na natin kung sino bang dahilan kung bakit tayo nasa comfortable na position. Yan. Sino dito yung minsan nakakalimutan na, pray ng pray. Nung dumating na yung prayer request, nakalimutan na ang Panginoon, di ba? I'm not trying to condemn you, pero parang ito isa sa mga reality check. Na ganun kasi yung ginagawa ng Israel eh. Parang they love the blessing, but not the one who bless. They love the prosperity, pero hindi yung taong nagpa-prosper sa kanila. Ano? And makikita po natin dito, yung sa sumunod na chapter, yung chapter 1 to 13, makikita natin ito yung parang clear display ng covenant of the law and the covenant of grace. Kasi makikita natin dun sa sa verses 1 to 13 na ito yung nagpapakita na ito yung dapat kong ginagawa sa inyo. Dapat hindi pag sa covenant of law, yung verse 1 to 13, you can see na you are not worthy, yung relationship natin is broken na, ito yung ginagawa mo sa akin, mali yung ginagawa mo sa akin, therefore, I will punish you. Bibigyan kayo ay tatanggalan ko ng inyong pagpapala, tatanggalin ko tong ganito, and you will receive my wrath, sabi ng Panginoon. Sabi, tatanggapin nyo yung galit ko sa inyo. That is the covenant of law. Yung ginagawa din ng Panginoon is just. Ibig sabihin, tama lang na yun ang ma-receive mo. Kasi yun naman talaga ang consequences of your action. Those are the consequences of your action. Ibig sabihin, in the covenant of law, you will get what you deserve. Nagkamali ka, itong para sa'yo. So yan. Pagka sinabi natin covenant of law, you get what you deserve. Kung anong ginagawa mong action, you get what you deserve. Pero starting from verse 14 hanggang sa end of the chapter 2, makikita natin naman dito yung covenant of grace. Ito yung may contrasting na parang pagkakaiba. Ano bang pinagkaiba ng law of covenant of law and covenant of grace? Sabi ko nga yung covenant of law is you get what you deserve, and the covenant of grace is you get what you don't deserve. Natatanggap mo yung hindi mo dapat deserve. Ano po? Sabi, the first part shows the punishment that Israel rightfully deserve. Dito pinapakita kung ano ba yung dapat natatanggap talaga ng Israel. And sa latter part naman, makikita naman natin yung mga bagay na pagkakaloob sa kanila ng Panginoon because of God's grace. Kaya nga, makikita natin yung iba kasi akala nila dun sa New Testament na bumait ang Panginoon. Sino nakarinig sa inyo no? Na ba't sa Old Testament si God naman parang laging galit, parang laging barino. Parang sa Old Testament parang si God parang konting kibot papatay na agad, 'di ba? Parang akala ng iba parang si God from Old Testament is not the same God from the New Testament. Pero hindi yun yung katotohanan kasi even in this part, sa panahon na to, God shows grace to the people of Israel. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Panginoon ay biglang nagbago nung nasa Old Testament na. It is God's nature to be graceful because He is a gracious God. Amen? Pwede pag-comment tayo ng amen kung nag-agree tayo na ang Panginoon, He is the same yesterday, today, and forevermore. Hindi lang siya basta nag-change or overnight na iba na siya, no? But He is a gracious God. Ano po? The truth here is presented by the Holy Spirit that where the wrath of God justly fell, the grace of God is brightly shine. Kung makikita natin po dito sa verse 14, yung contrast ng chapter verse 1 to 13 to 14 hanggang end, kung makikita natin dito na kung saan nag-a-abound yung grace, kung saan nag-a-abound yung sin, kung saan yung kahinaan ng Israel, doon din sila nagkakaroon ng victory through the grace of Jesus Christ. Kaya nga, minsan pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, pag dumadaan tayo sa mga challenges, kapag dumadaan tayo sa mga time na we are troubled when it comes to, for example, your sins, your addiction, your anxiety, depression,
or kung ano man yung pinagdadaanan mo, those area na kung saan ka nagsa-struggle is kayang gawin ng Panginoon ng area of your victory. Amen. Hindi ba maganda siyang message na kung saan ka mahina, doon malakas ang Panginoon. Kung saan you feel defeated, you can also feel your victory in those area. Amen. Kung mafe-feel mo na sa ang kahinaan ko, Panginoon, I feel na parang kinakain ako ng anxiety ko, but the trust and know that God is a faithful God to give you victory in those area. Kung nafe-feel mo na parang when it comes to addiction, parang dito ako may kahinaan, dun you trust God sa iyong addiction and know that God can transform your defeat into victory in the same area. Ganun din makikita natin dun sa verse na to, kung mababasa niyo doon nakalagay doon na Valley of Achor. Sabi doon, the Valley of Horror becomes the Valley of Hope. Believer who has suffered defeat, that the very area of such defeat can become area of victory. Ibig sabihin, yung bagay na ating kahinaan ay pwedeng gamitin ng Panginoon bilang kanyang kalakasan. Ibig sabihin, kung saan ka mahina, kayang gawin ng Panginoon yun. I-transform ng Panginoon yung sitwasyon mo in where you can rejoice in victory. Amen. Amen. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, mahina ako dyan, mahina ako dyan. Give your weakness to the Lord and He will become your strength. Amen. So now we will proceed with our points. Ang unang points natin ay God sometimes allow brokenness to reveal where our hope really lies. Ibig sabihin, minsan pinaparanas ng Panginoon yung time na tayo ay sinusubok, pinaparanas minsan ng Panginoon yung time na tayo ay wala. Pinaparanas minsan ng Panginoon ng sa ating sitwasyon na tayo nagsa-struggle to reveal kung kanino ka ba talaga nakakapit. Kasi if you have nowhere to touch or nowhere to reach to, doon talaga marireveal kung kanino ka ba talaga nagtitiwala. Kapag yung iba kasi, they can say na, I trust God with my finances. I trust God na ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat ng aking pangailangan. Kasi meron kang magulang na nagpo-provide sa'yo. Pero paano kapag dumating na yung parents mo hindi na makapag-provide, can you say that you trust God? 'Di ba? Minsan dumadaan tayo minsan sa mga pagsubok o dumadaan tayo minsan, di natin pinaalaw ng Panginoon na dumaan tayo sa mga ganong areas of our life to reveal kung kanino ba tayo tunay nagtitiwala. Kaya nga, I always say this, I have said this multiple times, 100 times, that mapalad ang taong ang tanging pag-asa ay ang Panginoon. Amen? Mapalad ang taong ang tanging pag-asa ay ang Panginoon, because if you only trust the Lord, you can trust in Him because He is our anchor, na hindi siya yung God na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Your situation can change, your career path can change, your relationship with your family can change. Lahat yan pwede magbago, but the only thing that doesn't change is God's love, God's faithfulness, and yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga masabi doon, mapalad ka if you only trust the Lord. Amen? Amen. Sabi doon, yun yung una na inaalaw ng Panginoon. God allows brokenness to reveal who or where our hope really lies. Pangalawa, God's love is fierce and not passive. Kung mapapansin nyo, dun sa buong chapter 1, yung buong chapter 2, ano siya parang very dramatic yung pagkaka-describe dun sa chapter yung sa chapter 2. Meron pang talagang makikita mo kung ano yung galit ng Panginoon, makikita mo yung lungkot ng Panginoon, makikita mo yung promise ng Panginoon, makikita mo yung sitwasyon, parang nakikita mo yung yung emotion ng Panginoon and His, alam mo yun, parang, ano bang tamang word? Yung kanyang paging active sa inyong relationship, na hindi ang Panginoon na nakasitback lang, tapos naghihintay na ang lahat ng bagay ay mag-unfold na, pabalik kaya to sa akin? Ito kaya si Topper kaya ay pagka hinayaan ko, babalik ba rin sa akin pag ito yung hinayaan ko nang magbalik sa mga dati niyang gawain? Parang God doesn't sit back when we stray. Hindi siya yung parang kapag nagkamali ka, bahala ka dyan. Pag gusto mo bumalik, edi bumalik ka. Hindi ganun ang Panginoon. God's love is active and fierce. Ibig sabihin, kapag dumadating tayo sa mga times na we drift away from the Lord, minsan dumadating tayo sa mga times na parang
lumalayo tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay tayo ay hinahanap at tayo ay pini-pursue. Parang sa isang manliligaw, parang kapag lumalayo ka, ikaw ay pini-pursue, ikaw ay hinahabol. Hindi ang Panginoon nakasitback lang dyan na bahala ka dyan. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka. Kung ayaw mong balik, bahala ka dyan. Hindi ganun ang Panginoon. Pinipurso ka niya. Pinipurso ka niya. And we can say that and we can read that sa Bible kung saan sabi nga doon, He leaves the 99 just for you. Ibig sabihin, iniiwan ng Panginoon yung iniiwan ng Panginoon yung 99 para lang makasama ka. That's how God love. Active yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. And sabi ganoon, He pursues, He disciplines, He fights for our heart, and He's not interested sa mga parang alam mo yun, yung mga obedience lang na mabababaw. Pero ang hope talaga ng Panginoon, ang dinidesire talaga ng Panginoon sa atin is a true intimacy, yung true relationship. Hindi siya yung parang, basta okay lang sa akin, basta sumimba ka lang ng linggo. Hindi ganoon ang Panginoon. Ano? And yun yung hinahanap ng Panginoon, yung love niya is active. Patuloy na sinisik yung presence mo. Patuloy na sinisik na makasama ka. Patuloy na sinisik na magkaroon ng deeper relationship sa'yo. Ano? And the number 3, wilderness can be a place of renewal, not abandonment. I shared this before na nag-aral ako before about the wilderness. Minsan yung wilderness can be a time of our life na parang hindi natin naririnig. It's either hindi natin naririnig ang Panginoon, hindi natin, alam mo yun, parang it is a time na super drought o super dry ng sitwasyon or yung spiritual life mo, hindi ka parang dry. Pero sabi dito, kung mababasa natin, yung wilderness can be a place of renewal. Minsan yung mga time or area ng life natin na sinusubok tayo can be a way of God para maging way for a renewal. Sabi dito, the wilderness is where distraction fades, where idol lose their grip, and where God's voice becomes clearer. In our own desert, time of loss, silence, or struggle, God is not far. He's actually drawing us closer. Minsan, kapag kasi madami tayong mga inaasikaso, when your mind is so busy na itong gagawin ko, minsan, inaalaw ng Panginoon na tanggalin yung mga bagay na yon para mag-focus yung sarili mo kung kanino ka ba dapat talaga nakafocus. Pwede mo mag-comment kayo dyan, sabihin nyo sa comment, I will focus on Jesus. I will focus on Jesus. Kasi minsan, inaalaw ng Panginoon na matanggal yung focus natin sa mga bagay na yon so that we can focus on Him. So that we can focus on His plans for us. Eh, di ba? Parang minsan, ako personally, na-encounter ko din to sa buhay ko na minsan, in my lowest point of my life o sa mga pinakamababang area ng life ko, pinakamababang situation ko sa life, doon ako mas minimit ng Lord. Kasi doon ko nare-realize that I have no one to reach to. Wala akong mga malalapitan o wala akong ibang malalapitan. And sometimes yun yung nagiging way ng Panginoon upang ma-redeem ako o ma-restore ako or ma-save ako. Ano? And number 4, God always speaks restoration over your ruins. Ibig sabihin, hindi natutuwa ang Panginoon na kapag ka ikaw ay nagkamali and ikaw ay nasira, or kapag ka ikaw ay nagkamali, mayroon kang punishment na na-receive, hindi natutuwa ang Panginoon na doon na nagtatapos yung story mo. Like what I said yesterday, sabi ko dun sa mga kasama natin kahapon na yung judgment or punishment or situation na hindi maganda nangyayari sa'yo is not the final judgment. It is just the beginning of the restoration. Akala kasi nung iba na kapag dumating na sila sa point na parang pinaparusahan na ako ng Panginoon, parang dumadating sila sa point na parang ako yung pinapalo na ng Panginoon. Di ba may panahon ng pagpapala, may panahon ng pagpapalo. Yan. Minsan may mga time na parang nafe-feel nyo na parang pinapalo kayo ng Panginoon. Akala nyo parang yun na yung end na nag-decide ng Panginoon. He is judging me. He is punishing me sa mga ginawa ko. Pero alam nyo, ang motive lagi ng Panginoon kung bakit niya pinaparanas minsan yung mga sitwasyon na gano'n, it's not to enjoy your ruin o enjoy yung sitwasyon mo na hindi maganda, but it is
God always speaks restoration over your ruins. Ibig sabihin, kaya niya ginagawa yon to restore you. Sabi, even when we made a mess of things, God speaks betrothal, beauty, and belonging. He doesn't just forgive, He reveals the relationship stronger, deeper, personal than ever. So makikita natin dito na ganun ang pag-ibig ng Panginoon. When God reaches out to us, pag nagpo-forgive ang Panginoon, kasi di ba iba pa nagpo-forgive, pinapatawad na kita, pero huwag kang lalapit-lapit sa akin. Di ba? Narinig niyo na ba yan? Yung pinapatawad na kita, pero bahala ka dyan. Ayaw na kitang makasama. Basta okay na ako, hindi na ako magagalit sa iyo. Basta wala na akong paki sa iyo. Pero napatawad na kita. Pero ang Panginoon, hindi ganoon ang restoration pagdating sa Panginoon. He doesn't just forgive us. Hindi niya lang tayo pinapatawad, kundi nire-rebuild ng Panginoon kung ano yung nasira during the time na tayo ay nag-stray away from the Lord or nag-drift away tayo sa Panginoon. God rebuilds our relationship with Him. Ano po? And this is the last one na gusto kong i-share sa inyo. Kung mapapansin nyo dun sa buong book ng chapter 2, yung mga Israelita kasi, yung Israel, ang ginagawa nila, nagsisik sila ng, alam niyo yan, sinisik nila ay yung kanilang lover, o ang sinisik nila ay yung kanilang blessing, sinisik nila yung kanilang prosperity. And kung makikita nyo, yung mga pagan, yung mga god ng mga pagano, o yung mga sinasamba nilang mga pagano, ang sinisik naman nila hindi naman love eh. Ang sinisik ng mga ganong klase ng god ay yung minsan fear. Gusto nila matakot kayo sa kanila, gusto nila na maging obedient kayo sa kanila. Yung pagsunod nyo sa kanila ay hindi dahil mahal mo siya, kundi natatakot ka na parusahan ka, and that is the God of the religion. Kung mapapansin nyo, di ba ganun yung tinuturo ng religion, pag hindi mo ginawa tong 10 batas na to, ay mapupunta ka sa impyerno. Kapag hindi mo to ginawa, mapupunta ka sa impyerno. Yung relationship na binibuild niya, yung worship na binibuild niya, ay yung worship na require niya, ay nagro-root sa fear at nagro-root sa parang shallow na obedience. Sa kabilang banda naman, ang ino-offer naman sa atin ng Panginoon at ang kanyang sineshare at sinoshow sa atin naman ay love. Alam mo, pwede naman tayong gawing control ng Panginoon, di ba? Parang pwede naman tayong gawin disenyo ng Panginoon na klase ng relationship na wala tayong magagawa, ay gano'n ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Di ba worship? Hindi gano'n ano. But ang nire-require sa atin ng Panginoon, o ang gusto ng Panginoon, o ang design sa atin ng Panginoon is to worship Him freely, that we love Him freely, na tayo magpuri sa Kanya, na magmahal sa Kanya dahil ito ay ating mga sariling desisyon. Kaya ayun yung conclusion ng gusto kong i-share, na first of all, na ang binibuild talaga sa atin ng Panginoon, more than anything, ang unang-unang binibuild talaga sa atin ng Panginoon is our relationship with Him. The reason kung bakit nagkaroon ng forgiveness ng sins, kaya nagkaroon ng sacrifices si Jesus, kaya nagkaroon ng way para tayo ay mag-repent sa ating mga sins, makorek yung mga mali nating ginagawa, and maayos na mga lahat ng to, is to have a deeper and more meaningful relationship sa ating Panginoon. Hindi ka basta pinatawad ng Panginoon, pinatawad ka ng mga kasalanan mo, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ka basta pinagaling ng Panginoon kasi basta bahala ka, gumaling ka naman na okay na yun. Hindi po. Lahat yon, kung makikita nyo, it is to restore what the enemy has destroyed. Kung makikita nyo, ano ba yung unang-una talagang dinestroy ng kaaway nung pumasok ang kasalanan? Ang unang-una niya talagang dinestroy yung relationship ng mankind sa Panginoon. Kaya kung makikita nyo, the theme, restoration, is not just a restoration mo sa standing mo sa Panginoon, but it is the restoration of your relationship with God.
So yun, pwede bang mag-comment tayo sa ating chat ng thank you Lord for the restoration. Thank you Lord for the restoration. So yun, medyo napahaba ako. Thank you so much sa lahat ng mga nag-join hanggang sa dulo. And sobrang, alam mo, gusto ko lang i-share na yung Hosea is randomly ko lang tong na ano, hindi ko to parang Hosea nga ano kasi gusto ko restoration. Pero the day before, I think Sunday, I'm crying to the Lord. Lord, help me, Lord. Lord, help me restore my relationship with you. And ang galing lang kasi saktong-sakto yung message ng Hosea dun sa kung ano yung nire-require ng heart ko. And I hope and I pray na ganun din yung mangyari sa atin. Pag sinabi ng mga restoration, hindi naman yan palagi yung sira to aayusin. Kundi pwede ding sinabi nating restoration is from yung ganitong ano, ganitong parang bang renovation, parang mas mag-grow deeper yung relationship natin sa Panginoon. Kung may deep ka ng relationship sa Lord, yung mas lumalim pa. Kung meron kang mas tight na relationship with God, maging tighter pa, di ba? And yun lang. Thank you so much sa inyong mga oras. Salamat sa pag-join sa akin. Salamat sa mga patuloy na nagko-comment. Thank you, Dave, Ate Erlyn, Jenny B, Christopher, Kenneth G, for joining me. Yan. Tomorrow, magkakaroon ulit tayo ng ano, sa ating Hosea chapter 3. And I encourage everyone na patuloy tayong Manalangin sa and mag-encourage one another, mag-pray with one another. Alam ko na God is preparing us for something good. Sabi ko naman, hindi naman, alam mo, ito yung lagi kong dinideclare na when God is, alam mo yun, pinapahayag niya yung kanyang mga salita, hinahayaan niya na maranasan natin yung salita niya, hindi yun para wala lang. Ano, God is preparing us for something and sana patuloy tayong mag-pray para sa isa't isa and alam ko na God has prepared good things for all of us. So yon, bago tayo maghiwa-hiwalay at mag-share ng ating mga natutunan sa GC, sa ating chat box, pwede ba tayong ano bang, mag-picture muna para tayo sama-sama. Paano ba yun? Na lang ko ba? Yan, pwedeng pa-open ang ating mga cameras. Paano yun? Yan. Let's connect the blind audio. Yun. Pa-open ang mga camera niya. Thank you sa inyong pag-join. Salamat sa inyong mga buhay. Encouragement kayo sa akin lahat. Si Jenny B, si Ellie, si UB, si Kenneth din. Picture tayo for today's video. Yan, si Roy. Di mo makakapag-open. Okay lang, Kenneth. Sama din namin si Sed. Oh. Si UB. Ay, sama na kayo dyan. Sama-sama na kami dito. Ellie. Si Roy. Si Roy, bukas na si Roy. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. One more. Ano bang action maganda? Just number 1 daw. 1, 2, 3. Yun. Thank you so much. Ito yung hinihingi ko lang ulit sa inyo. Hindi naman ito requirement. Pero syempre, narinig natin yung Word of God. It is also our duty to share the Word of God kung ano yung natutunan natin. And sana kung ano yung natutunan natin kung meron man, sana meron, no? I-share natin sa GC para yung mga hindi naka-join ay matutunan naman nila, mabasa naman nila kung ano yung natutunan nila. And thank you everyone for your time. I think sobra-sobra na tayo sa time. Overtime na tayo kasi I'm praying na mas makatapos tayo mga around 8:30. Dapat mas medyo quick lang. And salamat sa inyo. Kita-kita ulit tayo bukas. Bye-bye. Kung mga gusto mo paiwan kayo dito. Kung mga gusto lang lumayas ay pwede nang lumayas. Thank you sa inyo.
Excited ka na Thank you to po. sa Seiya 3? Oo, paborito ko yan eh kahit ano, may 5 verse. Bye-bye. Kasi related talaga dyan yan sa 2. Kaya ang ganda. Ang ganda nga ng ano eh, ng Una, mula sa bayan ng Israel yung love, tapos papakita uli dun sa ano. Ang galing. kamusta naman kayo dyan, UB? Aray ko. Aray ko. Nagsasend ng report si Yubi. Si Seb. Nandiyan, Seb. Are. Yes. Goods Hello. naman. Kamusta kayo dyan? Hey! Goods na good. Naglalaba ako kaya hindi ako makapagsalita. Okay lang yun, okay lang yun. Nakinig naman kayo. Si Ellie. Nakatulog na yata si Ellie. Tulog na si Ellie eh. Si Jenny Babes. Lalo na humaba ang tulog na ito. Lalo nang umaba daw ang tulog ni Ellie. Mama, kumain ka na? Tara, kain everybody. Kain tayo. Kakakain lang din namin. Ah. Kumain na kayo? Ala tay, bukas, may sharing din kami na Yubi. Tama ako. Ay, di ka 7:30 kayo. Nagsisimula. Ay, nagsisimula din kami ganong oras. 7, ganon. Pero Uy, kakain pala kami bukas, boy. Pero malapit lang ako. Dito lang ako sa main office eh. Kakain kami ng shawarma uli. Nagyakag si mom. Oo. Ano ba yun? Akala ko magkano kayo. Ano yung ano ng sharing nyo? Paano ang style ng sharing? Ano, parang paikot ang mag-share. Sa Book of Romance kami dahil. Ginawa niya na Yubi, may mga icebreaker, may mga... Oh. Oh. Hindi ako may ano. Si MJ. Wait, dyan na nga lang. May mga icebreaker pa. Si Kuya Lance ang unang mag-share ulit. Ay, una pala si Lara, tapos si Kuya Lance. Iniisip ko, yung Friday kasi meron ano ng Friday, di ba? May discipleship. Kaya nga, siguro by Thursday, yung iniisip ko na Thursday naman ay ang style naman natin ay sharing, hindi naman Bible reading. Thursday. Isip mo ako magano ang Friday. Ang gabay balita, hindi tayo magpangabot dalawa eh. Pala yan eh. Bilog. Nahanap ko yun eh. Kaya ako nagdalo nito. Ano? Hindi tayo magpangabot. Hindi ko ba? Parang hindi ka narinig na ito. Ayun, dalawa na nakatulog na rin. Jollibee. Ba't si Jollibee, ano, hindi Yung love gunner. yung love. Ay, si Yubi oh. Talaga nagpapayaman ng husay eh. Boy, suggest ka nga about yung young love. Anong open your mouth? Narinig mo kami? Narinig niyo kami? Magsalita ka na, Genevieve. Wala, hindi. Ako tulog na. Hindi, nandiyan. Yung tawag dito, title sa sa research about, kasi suggestion ni sir, pwede raw about young love, ganun. Yung parang about courting, ganun. Or Type na Balik list. mo, ganun. Ha? Narinig mo Anong- kami? Quanti. Yung, Bali. hindi tayo rinig. Hindi ko na yung narinig tayo, di ba? Rinig tayo eh.
Hindi na. Kasi hindi pa. Jenny Babes. Kaya nga. Load na nga. Gusto niya logo, ba't kaya? Tay, hindi mo kami rinig. 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 Ngayon lang. Oo, nawala ka rin eh. Yung tanong mo lang na yun. Kaya ano ko na yung... Wala, ako lang sa akin yung hindi narinig. Sabi ko hindi tayo nagpapangabot. Shopee kayo. May napasignan namin. Dapat hindi yung nagpidya. Oo nga, mas madalas pumakas pa sa Basta ko siya naman kung yung grade. Oo nga pala. Oo siya. Ito kasi mas ka-angel. Bagets ng bagets eh. Ano? Ayan. Eh, may nanasignal namin. Ha? May na. Nahinga ka kasi wag kang huminga. Natatakon yung ano yung signal. Hihipan. Dito tayo. Ang buwan mo ito eh. Susunod, walang kapatid. Hindi ako makabilang ng 1, 2, 3. Nasubukan na ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Babay yan. Kaya na, ano yung ng signal? Yun na. Bye-bye. Share kayo sa GC. Share